Pinagsisipa at pinaglaruan ng ilang estudyante sa San Jacinto, Pangasinan ang isang bungo ng tao na dinala nila sa loob ng kanilang eskwelahan. Sa Misamis Oriental naman, nasabugan ng nakacharge na tablet ang isang batang 10 taong gulang. Yan na din pa mga balita mula sa mga probinsya sa report ni Mav Gonzalez. Ito ang kuha ng CCTV sa San Jacinto National High School sa Pangasinan. Halos 2 linggo na ang nakararaan. Makikitang sinisipa-sipa at pinaglalaruan ng mga estudyante ang isang bungo ng tao na natagpuan daw sa loob ng palikuran ng kanilang eskwelahan. Kahapon natukoy na kung kanino ang naturang bungo. Mula raw ito sa labi ng isang Martina Lagit na pumanaw noong 2007 dahil sa abdominal aneurysm. Ang mga kaanak ni Lagit naging emosyonal at dismayado nang mabalitaan ang nangyari. Pinalasubas nila yung bungo ng nanay namin. Siyempre, parang dubling sakit. Hindi namin ginagawa, patay yan eh. Kawawa. Yung kako, wag nilang sisipain yung na yan. Natukoy naman ang pagkakakilanlan ng 10 estudyanteng nasa likod umano ng pagdadala ng bungo sa paaralan. Palagi ko kasing sinasabi sa kanila yung discipline. Kailangan lahat ng pupuntahan nila dapat yung sariling panatilihin ang kanilang sariling disiplina. Sa Villanueva, Misamis Oriental, agad isinugod sa pagamutan ang 10 taong gulang na batang babae matapos siyang masabugan ng nakacharge niyang tablet. Lapnos sa katawan, hita at braso ang tinamo ng biktima. Hinala ng kanyang pamilya, peke ang charger na ginamit ng bata. Nagpapagaling na ang biktima. Napaanak naman sa Roro habang nasa biyahe ang isang ginang sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Mabuti na lang may midwife at doktor na pasahero ang Roro. Ito ang tumulong na magpaanak sa ginang na si Justine de Guzman, isang healthy baby boy na pinangalan ng Christopher Jacob Isla ang sanggol. Naalarma naman ang Department of Health Bicol dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng tigdas sa probinsya. Pumalo na sa halos 500 ang nagkatigdas sa Bicol mula Enero hanggang nitong Lunes. Kaya naman inilagay na ng ahensya ang probinsya sa red flag status. Ibig sabihin, nasa warning level na ito at malapit nang maabot ang outbreak status. Patuloy pa rin ang pagbabahay-bahay ng mga tauhan ng DOH para magbigay ng libreng bakuna kontra tigdas. Dengue naman ang ikinababahala ng mga taga-Lingayen sa Pangasinan. Sa tala ng Provincial Health Office, mahigit 800 na ang hinihinalang may dengue sa probinsya. Nakikita na rin po namin yung mataas na awareness ng komunidad at yung kanila pong pagresponde at ang ating pong mga school ay halos binibigyan na po natin sila ng ating treated mosquito net para gawing kortina. Nagpapatuloy pa rin ang anti-dengue information dissemination ng mga health authorities sa mga barangay. Nagsaya naman ang mga taga-Bangged Abra sa pagdiriwang ng kanilang taunang Kawayan Festival. Tampok sa naturang pista ang iba't ibang gulay, prutas at palay. Bida rin ang parada ng mga aso, kambing, kabayo at kalabaw na binihisa ng makukulay na costume. Aliw na aliw naman ang mga manonood sa kanilang natunghayan. Mav Gonzalez, GMA News.